Ang alamat ng pinya, noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa malayong Pok. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak, kaya lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto ang kanyang anak ng mga gawaing bahay. Ngunit laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga tinuturo ng ina, kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya napilitan si Pinang na gumawa ng gawaing bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganun na ganun ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng kanyang anak, kaya nawika nito. Naku! Pinang? Sana ay magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang mga bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na galit ang kanyang ina, ay hindi na umimik si Pinang. Umalis si Pinang upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak, ngunit walang sumagot. Napilitan si Aling Rosa na bumangon at maghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw, magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Dito na nagtatapos ang ating kwento at salamat sa panonood!